Kung may gustong bumagsak, pabagsakin na natin. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Celeste, agad na pumihit ang atensyon. Ngumiti si Arturo, mabagal, parang may tinik sa dila. Ibig kong sabihin, sabi niya, na hindi lang ako ang may tinatago. Tumingin siya kay Amanda, at hindi lang ako ang nakapunta sa bodegang iyon. Parang huminto ang oras sa pagitan nilang magkakapatid. Sa dibdib ni Gabriel, muling bumalik ang kirot sa sentido, mas malakas, mas malinaw. May imahe na sumiklab isang lalaking nakaluhod, may dugo sa sahig, ang amoy ng gasolina, ang boses ni Don Facundo na nagsasabing huwag mong kalimutan kung sino ka, at ang sariling boses niya, mas bata, mas takot, na sumisigaw pero walang tunog. Napapikit siya, napahawak sa ulo. Gabriel, tawag ni Amanda, may halong pag-aalala. Ngunit hindi siya sumagot. Sa loob ng ilang segundo, ang mundo niya ay naging dalawang layerang kasalukuyan na puno ng ilaw at mga matang nakatingin, at ang nakaraan na unti-unting bumabalik, madilim, mabigat, at puno ng katotohanang hindi niya pa handang tanggapin. At sa pagitan ng dalawang mundong iyon, alam niyang kailangan niyang pumili kung alin ang paniniwalaan ng katahimikan na matagal nang itinuro sa kanya, o ang ingay ng katotohanan na sisira sa lahat. At sa pagitan ng dalawang mundong iyon, alam niyang kailangan niyang pumili kung alin ang paniniwalaan ng katahimikan na matagal nang itinuro sa kanya, o ang ingay ng katotohanan na sisira sa lahat. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay mula sa sentido, ngunit nanatiling nakayuko ang ulo niya, parang natatakot siyang may mabasa ang iba sa mukha niyang unti-unting nawawala ng maskara. May maliliit na tunog sa paligid kalansing ng yelo sa baso ni Arturo, mahinang paghinga ni Amanda, kaluskos ng sapatos ni Celeste sa marmol at bawat isa ay tila may sariling puwersang nagtutulak sa kanya pabalik sa gabing matagal nang nakabaon sa ilalim ng isip niya. Anong naalala mo? Tanong ni Arturo, hindi na nagkukubli ng interes. Hindi iyon tanong ng kapatid. Tila iyon ay tanong ng taong gustong alamin kung gaano kalaki ang peligro sa harap niya. Unti-unting nagangat ng mukha si Gabriel. Na nandoon ka, sabi niya, paos ang boses, pero sapat para tumigas ang panga ni Arturo. At nandoon din si Amanda. Gabriel, putol agad ni Amanda, isang hakbang palapit, may takot na ngayon sa boses niya. Hindi mo pa buo ang alaala mo. Huwag kang magsalita nang hindi mo sigurado. Pero may nandong lalaki, dagdag ni Gabriel, hindi inaalis ang tingin kay Arturo. May nakaluhod sa sahig, may dugo, napaatras ng bahagya si Veronica sa kinatatayuan niya, at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang eskandalo, ang tingin niya kay Arturo ay hindi lang pagkasuklam ng asawang pinagtaksilan kundi purong pangamba. Anong dugo? Tanong ni Celeste, mabilis na pumagitna ang boses niya sa hangin. Kanino? Walang sumagot agad. Si Donna Salvacion ang unang kumilos. Marahan niyang inilapag ang cellphone sa mesa, inayos ang laylayan ng saya niya, saka humarap kay Gabriel na parabang hindi mga pulis, abogado, at nagkalat na sikreto ang nasa paligid kundi isang batang pasaway lang na kailangang paamuin. Makinig kang mabuti, sabi niya, mababa ngunit kontrolado. May mga bagay na kapag hinukay mo, hindi ikaw ang unang malilibing. Mga taong walang kinalaman ang madadamay. Mga trabahador, mga pamilya, mga taong umaasa sa kumpanyang ito. Lagi kayong ganyan magsalita, sagot ni Gabriel. Kapag kayo ang nanganganib, biglang ang dahilan nyo ay mga trabahador, mga pamilya, reputasyon. Pero kapag may pinapaalis kayong mga residente sa lupa nila, kapag may permit na painpeke, kapag may gustong patahimikin, hindi nyo iniisip ang mga tao. Kumislat ang panga ni Donna Salvacion. Hindi galit lang ang tumama sa mukha niya, kundi pagkabigo na may halo pang pagkaawa, na parabang sa paningin niya, sayang ang tali nung pwedeng naging kakampi ngunit piniling kumawala. Hindi ka handa sa kabuuan, sabi niya. Subukan mo ako, sagot ni Gabriel. Sa gilid, si Amanda ay humugat ng malalim na hininga at ipinikit sandali ang mga mata. Nang buksan niyang muli, parang nakapagpasya na siya. Noong gabing iyon, simula niya, tuyo ang lalamunan, pinatawag kami ni tatay sa bodega. Hindi si mama ang nagpatawag. Si tatay mismo. Galit na galit siya. Hindi ko pa alam noon kung bakit. Ang sabi niya, may nanloko sa kanya. May dokumentong nilabas si Attorney Cañete na hindi dumaan sa kanya. May pangalan sa deed transfer na hindi dapat naroon. Kanino napupunta ang lupa? Tanong ni Celeste. Sa trust, sagot ni Amanda, saka napatingin kay Gabriel.
Sa trust para sa'yo. Parang may tumama kay Gabriel sa gitna ng dibdib. Hindi niya agad nasalo ang impormasyon. Ano? May lupain sa Kalamba at 2 warehouse title na inilipat ni tatay sa isang trust fund sa pangalan mo. Hindi pa buo noon dahil menor de edad ka pa. Si Cañete ang naghahanda ng papeles. Pero nalaman iyon ni Mama. Nalaman din ni Arturo. At anong pakialam niyo roon? Mapaklang tanong ni Gabriel. Pakialam. Tumawa si Arturo, maikli, walang aliw. Buong buhay naming inalagaan ang apelyidong yan. Kami ang humarap sa board, sa mga bangko, sa media, sa mga mayor, sa mga putang inang problema ni tatay. Tapos biglang may ilalagay siyang tagong mana sa anak sa labas. Hindi mo mana ang pangalan dahil lang ipinanganak kang legal, singit ni Veronica, mahina pero matalim. Tinapunan siya ni Arturo ng tinging puno ng puot, ngunit hindi na siya pinansin ng babae. Tuloy mo, sabi ni Celeste kay Amanda. Lumunok si Amanda. Pagdating namin doon, hindi pa nagsisimula ang sunog. Wala pang apoy, pero may sigawan na. Si tatay at si Cañete. Si Gabriel, nandoon na. Hindi ko alam kung bakit siya isinama. Siguro para ipakita sa kanya ang ipapamana. Siguro para takutin siya. Hindi ko alam. At ang lalaking nakaluhod? Tanong ni Gabriel. Hindi agad sumagot si Amanda. Tumingin muna siya kay Donna Salvacion, na nanatiling tuwid ang likod ngunit halatang mas mabigat na ang paghinga. Si Noel Arce, sabi ni Amanda sa wakas. Internal auditor ng grupo. Siya ang unang nakadiskubre na may doble-dobleng billing sa infrastructure projects. Siya rin ang nakakita na ang trust papers para sa'yo ay may sabit na pera mula sa isang account na kontrolado ni Mama. Napatingin si Celeste kay Donna Salvacion. So ginamit ang trust para pagdaanan ng pondo. Hindi lahat ng perang dumadaan sa account ay marumi, malamig na sabi ng matriarka. Saka na natin pag-usapan ng accounting fiction, putol ni Celeste. Anong nangyari kay Noel Arce? Sa tanong na iyon, parang biglang namipis ang hangin sa bulwagan. Hindi lamang mga bisita ang pinipigilan ang paghinga. Maging ang mga kasambahay sa paligid ay tumigil sa pagligpit ng plato. Si Gabriel ay nakatitig lang kay Amanda, naghihintay. Ngunit si Arturo ang unang nagsalita. Ninakaw niya ang files, sabi nito. At akala niya, may iligtas siya ng pagtakbo. Hindi iyon sagot, sabi ni Gabriel. Hindi nga, dagdag ni Celeste. What happened? Itinikom ni Arturo ang labi. Kumikinang ang manipis na pawis sa gilid ng ilong niya. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, hindi siya mukhang may hawak ng laro. Mukha siyang lalaking nakatayo sa gilid ng bangin, sinusukat kung mas mabuting tumalon ng kusa kaysa itulak. Nasapak ko siya, sabi niya sa wakas. Iyon ang nangyari. Nagkatinginan ng ilan sa paligid. Langya, Arturo, bulong ni Veronica, halos sa sarili. Huwag ka nang magmalinis, sanggol niya sa hangin, pero hindi tumingin sa asawa. Sinapak ko siya dahil tinakat niya si tatay. Dahil gusto niyang dalhin sa SEC, sa media, sa pulis ang lahat. At dahil sinabi niyang may kopya siya ng records. Ilang beses mo siyang sinapak? Tanong ni Gabriel. Tumahimik si Arturo. Sa katahimikang iyon, biglang sumiklab sa isip ni Gabriel ang isang pira-pirasong eksena. Ang tunog ng isang katawan na tumatama sa bakal na estante. Ang pag-uga ng lumang fluorescent light sa kisame. Ang amoy ng alikabok, pawis, at lumang curtain. Si Noel na nakahawak sa tagiliran, nakaluhod, duguan ang labi. Si Don Facundo na nagsasabing, sobra na, Arturo, tama na. Si Amanda na namumutla sa sulok. At si Gabriel mismo, bata pa, nakapulupot ang mga daliri sa leleyan ng polo ng ama, hindi alam kung bakit siya dinala roon. Hindi lang isang beses, sabi niya, halos pabulong, habang nakatitig sa kawalan. Tinulak mo siya sa estante. Namilog ang mata ni Arturo. Naalala mo, unti-unti, napalunok si Gabriel, at sinundan pa ng isa pang alaala. Hamampas ang ulo niya. It was an accident, mabilis na sabat ni Amanda. Narinig mo ba sarili mo? Singit ni Veronica. Maliwanag na may pananakit. Tumahimik ka, sanggal ni Arturo. Wala kang alam. Alam ko ang mukha ng lalaking nagsisinungaling para mabuhay, sagot ni Veronica. Araw-araw kitang nakikita. Sa puntong iyon, biglang humakbang si Donna Salvacion sa gitna nilang lahat. Ang mukha niya ay wala ng anumang pagtatangkang magmukhang mahinahon. Hindi rin siya sumisigaw.
Mas nakakatakot ang paraan ng pagkapirmi ng panga niya, ang bigat ng mata niyang tila matutulis na salamin. Sapat na, sabi niya. Walang mangyayaring pag-amin dito na hindi na pag-uusapan sa abogado. Hindi na kontrolado yan, sagot ni Celeste. Kung may assault na nauwi sa pagkawala ng tao, may obligasyon kayong magsalita. Obligasyon. Ulit ni Donna Salvacion, bahagyang ngumiti. Nasaan ang katawan? Nasaan ang complainant? 11 taon na ang lumipas. Ang meron lang kayo ay putol-putol na alaala at mga taong may sariling interes. At mga file, sabi ni Gabriel, hindi namamalayang na ipapasok ang kamay sa bulsa kung saan nakatago ang flash drive. Agad na sumingkit ang mga mata ng matriarka. Hindi siya tanga. Napansin niya ang kilos. Anong nasa bulsa mo? Tanong niya. Bakit? Sagot ni Gabriel. Takot ka. Ibigay mo sa akin. Hindi. Sa simpleng sagot na iyon, parang may hamampas na martilyo sa manipis na natitirang katahimikan sa pamilya. Si Arturo ay biglang sumulong, ngunit naharang siya ng isang pulis na naroon na kanina pa ngunit pilit hindi nangingialam. Sir, wag po, babala nito. Huwag mo akong hawakan, sanggal ni Arturo. Then step back, matigas na sagot ng pulis. Sa likod ng tensyon, si Amanda ay dahan-daang umupo sa isang silya na parang biglang bumigat ang tuhod niya. Nakatingin lang siya sa mesa, sa natunaw ng yelo sa mga baso, sa bahid ng red wine sa puting tablecloth na tila duguring kumalat sa tela. Sa loob-loob niya, kung may makakabasa man, isa lang ang tanong, hanggang saan na ba ang kaya niyang itago? Sapagkat may isang detalyeng hindi pa niya sinasabi. Hindi lang niya nakita ang pagkahulog ni Noel. Hindi lang siya saksi. Siya ang kumuha ng folder mula sa dagwang kamay ng auditor bago ito maitago. Siya ang nag-abot noon kay Donna Salvacion. At hanggang ngayon, ang ilan sa mga dokumentong iyon ay nasa personal vault niya, hindi dahil gusto niyang protektahan ng pamilya, kundi dahil hindi niya kayang bitawan ang tanging sandatang maaaring magligtas o magpabagsak sa kanya kapag dumating ang oras. Amanda, tawag ni Gabriel, napansin ang pagbabago ng kulay ng mukha ng kapatid. Ano pa ang hindi mo sinasabi? Napapikit siya. Ang halimuyak ng mamahaling kandila sa bulwagan ay biglang naging masakit sa ilong niya. Ang ingay sa paligid ay lumayo. Naalala niya ang gabing iyon ng napakalinaw, ang pagninig ng kamay niya habang pinupulot ang folder, ang boses ni Donna Salvacion sa tainga niya, malamig at eksakto, kung gusto mong mabuhay sa pamilyang ito, matuto kang huwag manginig. At siya, 25 taong gulang pa lang noon, gutom sa pag-aproba, pagod ng balewalain, ay sumunod. Hindi dahil masama siya, kundi dahil mahina siya sa tamang sandali. May folder, sabi niya sa wakas, hindi tumitingin kahit kanino. May hawak si Noel. Nang bumagsak siya, nakuha ko. Nasaan? Tanong ni Celeste agad. Sa akin. Sumabog ang sabay-sabay na reaksyon. Si Arturo ay napamura. Si Veronica ay napahawak sa bibig. Si Celeste ay lalong tumalim ang postura. Ngunit si Donna Salvacion ay hindi gumalaw. Tumingin lang siya sa anak na babae, at sa tinging iyon, naroon ang isang napakakomplikadong halo ng pagtataksil, lungkot, at malamig na paghanga parang sa wakas ay nakita niya na ang anak niyang matagal niyang minamaliit ay may kakayahang manaksak din. Gaano katagal? Tanong ng matriarka. 12 taon, sagot ni Amanda. At ni minsan, hindi mo sinabi. Kapag sinabi ko, papatayin mo ako sa paraan na walang makakakita. Hindi sumagot si Donna Salvacion. Hindi niya itinanggi. Sa katahimikang iyon, mas malinaw ang katotohanan kaysa anumang pag-amin. Nasaan ang folder? Tanong ni Gabriel, mas mabigat na ngayon ang boses. Sa kondo ko sa Ortigas, sagot ni Amanda. Sa likod ng false panel ng aparador. Bakit hindi mo inilabas noon pa? Dahil hindi ako bayani, sagot niya, sa wakas ay tumingin kay Gabriel, at ang mga mata niya ay hindi na matalim kundi pagod na pagod. At dahil kapag nilabas ko iyon noon, hindi lang sila ang babagsak. Kasama ako, kasama ang lahat ng proyekto, lahat ng trabahong may nakasalalay, lahat ng pamilyang umaasa sa pasweldo. Lahat ng inipon ko para patunayang hindi ako dekorasayon lang. Wawasakin ko rin ang sarili ko. Baka dapat noon pa, sabi ni Gabriel. Oo, sagot niya, halos pabulong. Pero hindi ko nagawa. Mula sa gilid, biglang nagsalita si Veronica. At ang boses na iya'y may kakaibang linaw na parabang sa dami ng nabasag ngayong gabi, wala na siyang kinakatakutan.
Wala na kayong may tatago, sabi niya. May video ako ng usapan namin ni Arturo. May screenshots ako ng offshore transfers niya. At kung totoo ang sinasabi ni Amanda, tapos na ang pamilyang ito sa paraang gusto ninyong manatili. Tapos na, marahang ulit ni Donna Salvacion. Hindi pa ninyo nauunawaan ang ibig sabihin ng salitang tapos. Kapag bumagsak ang Vergara Holdings, hindi lang headline ang mangyayari. Magkakagulo sa mga kontrata, may mga site na hihinto, may mga politikong hihila sa inyo pababa para iligtas ang sarili nila. May mga taong mawawalan ng hanap buhay. At kayong lahat dito, akala ninyo malilinis kayo dahil nagsalita kayo. Hindi, mabubuhay kayo na alam ninyong kayo ang nagsindi ng apoy. May apoy nang nagsimula bago pa kami nagsalita, sagot ni Gabriel. Kayo ang nagsindi noon. Sa malayong bahagi ng sala, may isang basong nabitawan ng bisita at nabasag sa sahig. Lumingon ang lahat sa saglit na tunog, at nang bumalik ang atensyon sa pamilya, tila mas malinaw na ang hugis ng bangin sa pagitan nila. Wala nang pagbabalik sa tahimik na pagkukunwari. Wala nang simpleng PR statement o private settlement na makakahabi muli ng dating anyo. Ngunit sa kabila noon, ramdam ni Gabriel na hindi pa buo ang alaala niya. May kulang pa. May isang bagay sa gabing iyon sa bodega na hindi pa bumabalik. Isang desisyon. Isang utos. Isang mas malaking dahilan kung bakit siya mismo ang dinala roon. Hindi para manood lang, kundi para maging saksi, o mas masahol, para maging pirma na hindi nakasulat sa papel. At habang nakatitig siya sa mga mukha ni na Amanda, Arturo, at Donna Salvacion, naisip niya na ang tunay na tanong ay hindi na kung sino ang nagkasala. Ang tunay na tanong ay kung sino sa kanila ang unang handang magpaubaya ng dugo para mailigtas ang natitirang pangalan. At habang nakatitig siya sa mga mukha ni na Amanda, Arturo, at Donna Salvacion, naisip niya na ang tunay na tanong ay hindi na kung sino ang nagkasala. Ang tunay na tanong ay kung sino sa kanila ang unang handang magpaubaya ng dugo para mailigtas ang natitirang pangalan. Hindi niya namalayang nakadiin na pala ang mga kuko niya sa palad hanggang sa makaramdam siya ng bahagyang hapdi. Sa paligid niya, ang bulwagan ng mansion ay unti-unting nawawalan ng kinang. Nandoon pa rin ang ilaw ng chandelier, ang mga kristal na nakasabit na kumikislap sa bawat bahagyang galaw ng hangin mula sa aircon, ang mga mesa na punong-puno ng pagkaing hindi nagagalawin, ngunit ang lahat ng iyon ay parang props na lang sa isang dula na natapos na ang unang yugto at ngayon naghihintay ng mas maruming pangalawa. May isang batang waiter na pilit pinupulot ang mga basag na salamin sa sulok habang nakayuko ng husto, na para bang sa simpleng pag-iwas ng tingin ay maiiwasan niyang maging saksi sa pagkabulok ng mga Panginoon niya. Sa may bar, may dalawang konsehal na halatang gusto nang umalis ngunit hindi makapagpasya kung alin ang mas ligtas, ang manatili sa poder ng mga Vergara o ang umiwas bago sila madamay. Ang buong lugar ay may amoy na ng natunaw na yelo, red wine, mantikang lumamig sa ibabaw ng mga ulam, at marahang singaw ng kahihiyan. Lahat ng bisita, palabas na. Utos ni Donna Salvacion, hindi pasiga pero may bigat na hindi matatakasan. Family matter ito, walang tumutol. Iyan ang kapangyarihang hindi kailangang ipaliwanag. Ngunit bago tuluyang gumalaw ang mga tao, nagsalita si Celeste. Hindi pwedeng basta palabasin ang lahat ng walang statement kung may admission na ng possible assault at concealment of evidence. Possible. Matalim na putol ni Arturo. Wala ka pang napapatunayan. At ikaw, sagot ni Celeste, parang masyado kang kabado para sa lalaking inosente. Napabuntong hininga si Amanda at marahang itinukod ang mga siko sa hita habang nakaupo. Pakiramdam niya ay may malamig na bakal na nakatali sa gulugad niya. 12 taon niyang inalagaan ang katahimikang iyon. 12 taon niyang piniling mabuhay sa pagitan ng pagiging kasabwat at pagiging bihag. Tuwing umaga sa opisina, kapag nakaharap siya sa mga presentation, sa feasibility study, sa mga legal matrix at compliance report, palagi niyang iniisip na baka doon na lumitaw ang isang detalye na sisira sa itinayo niyang bersyon ng sarili. Ngunit wala. Madalas, ang mundong marumi ay hindi sumasabog sa isang malaking putok. Nabubuhay ito sa maliliit na pagpayag, sa hindi pagsagot sa email, sa pagtago ng folder, sa pagtahimik kapag may pumipirma ng maling approval, sa pagngiti sa camera habang may tinatapakang tao sa labas ng frame. Mama, sabi niya, hindi na itinataas ang boses, hayaan mo na silang umalis. Pero tayong apat,
Hindi na tayo pwedeng magkanya-kanya mamaya. 4. Ulit ni Veronica, malamig ang tono. Huwag mo akong isama sa inyo. Hindi na ako kabilang sa pamilyang ito. Kabilang ka pa rin, sagot ni Donna Salvacion, nakatutok ang tingin sa kanya. Hanggat hindi final ang annulment o legal separation, may koneksyon ka sa pangalan namin. Pangalan nyo lang ang gusto ko tanggalin, sagot ni Veronica. Hindi ang katotohanan. Nagsimulang maglakad ang mga bisita palabas, isa-isa, may ilan na maingat na umiiwas tumingin sa pamilya, may ilan na dumaraan ng mas mabagal para mas marinig pa ang huling kalat. Nang dumaan si Kapitan Rudy sa tabi ni Gabriel, bahagya siyang yumuko at bumulong, mag-ingat ka. Kapag nagsimulang magbitawan ng papeles ang mga malaking tao, may mga nawawala. Hindi na nakasagot si Gabriel. Umalis na rin agad ang kapitan, iniwan ang amoy ng murang pabango at usok ng sigarilyo sa manggas niya. Nawawala, muli iyong salitang iyon. Noel Arce, nawawala. Ang internal auditor na sinasabing umalis, ngunit walang bangkay. Ang driver ni Cañete na biglang sumulpot para ibigay ang flash drive at pagkatapos ay tila naglaho na ulit sa dilim ng likod bahay. At may isa pang alaala na pilit humahaplos sa gilid ng isip ni Gabriel, isang babae, umiiyak, nasa telepono, sinasabing hindi mo naiintindihan, may batang kasama. Bata, siya iyon. Ngunit bakit may umiiyak na babae sa memoryang iyon? Nang kumonti na ang tao sa bulwagan at nagsimulang isara ng staff ang malalaking pinto, lumapit ang isang pulis kay Celeste at may ibinulong. Tumaas bahagya ang kilay ng abogado. May unit sa labas, sabi niya sa lahat. May media na. Napamura si Arturo sa ilalim ng hininga. Sinong nagtip sa press? Hindi ako, sabi ni Veronica. Wala akong oras para tumawag ng reporter. Sapat na sa akin na alam ng room na ito. Baka yung kabit mo. Singit ni Amanda, pagod ngunit hindi nawawala ang talem. O baka isa sa mga kaibigan mong hindi mo nabayaran. Lumapit si Arturo, ngunit bago pa siya makapagsalita ay hinarang siya ni Gabriel gamit lang ang isang hakbang at isang tingin. Hindi nagsuntukan. Hindi kailangan. Ramdam ng bawat isa na iba na ang bigat ng katawan ni Gabriel ngayon. Hindi na siya iyong lalaking sanay umatras sa mesa kapag usapang pamilya. May hawak siyang katahimikang mas mapanganib kaysa sigaw. Isa pang hakbang, sabi niya kay Arturo, at hindi na lang possible assault ang pag-uusapan. Kumislat ang pisngi ni Arturo. Anong akala mo, kaya mo na akong takutin dahil may ilang alaala kang bumabalik? Hindi kita tinatakot, sagot ni Gabriel. Pinapaalala ko lang sa'yo na hindi na ako bata. Tumawa si Arturo, pero tuyo iyon, walang lakas. Hindi ka naging bata sa gabing yun. Iyon ang hindi mo matanggap. Napatigil si Gabriel. Masyadong eksakto ang pagkakasabi. Masyadong may laman. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Tumingin si Arturo sa ina muna, saka kay Amanda, na parang sinusukat kung alin sa dalawang babae ang unang sasabog. Nang walang nagsalita, siya na ang ngumiti. Tinanong mo kanina kung bakit ka nandoon. Hindi ka nandoon para manood lang. Nandoon ka dahil gusto ni tatay na may makakita. Tumahimik ka, mariing sabi ni Donna Salvacion. Hindi, sagot ni Arturo, hindi inaalis ang ngiti. Tutal wasak na rin naman. Huminga siya ng malalim, saka uminom muli. Matagal nang may duda si tatay na may naglilinis ng record sa loob ng kumpanya. Hindi niya mapatunayan kung ako, si mama, o ibang tao sa finance. Kaya dinala niya si Noel, si Cañete, at tumingin siya kay Gabriel, ikaw. Dahil gusto niyang may isang tao sa room na hindi pa marunong magsinungaling para sa negosyo. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa batok ni Gabriel. Saksi. Oo, sagot ni Arturo. Saksi. Dahil naniwala si tatay na kapag may batang nakakita, hindi na kami magpapanggap. Anong klaseng pag-iisip yan? Single ni Veronica, hindi maitago ang pagkasuklem. Sa inyo, normal ba ang magdala ng bata sa maruming usapan? Normal. Mapait na tawa ni Amanda. Walang normal sa pamilyang ito. Ngunit si Gabriel ay hindi na nakikinig ng buo. May isa pang larawan sa isip niya. Si Don Facundo, nakaluhod sa tapat niya bago pumasok sa bodega, hawak ang dalawang balikat niya, sinasabing, tingnan mo lang. Tandaan mo kung sino ang nagsasabi ng totoo. Akala niya noon ay simpleng bilin ng matandang mayabang. Hindi pala. Isinaksak pala siya sa gitna ng isang huling laro ng kapangyarihan. At nang bumagsak si Noel,
Tanong ni Celeste, bumabalik sa sentro. Anong ginawa ni Facundo? Tumahimik si Arturo. Mas matagal. Sa wakas, si Donna Salvacion ang sumagot. Tinangka niyang tumawag ng ambulansya. Biglang naging sobrang tahimik ng silid. Humigpit ang panga ni Veronica. Pumikit sandali si Amanda. Si Gabriel ay napatingin sa ina ng pamilya, at sa unang pagkakataon ay may narinig siyang bahagyang pagbasag sa boses nito. Hindi kahinaan, mas masahol, alaala, ngunit pinigilan ko siya, dagdag niya, diretso. Walang umiwas ang tingin ngayon. Walang pwedeng magpanggap na hindi niya iyon sinabi. Bakit? Tanong ni Gabriel, at ang tanong ay lumabas sa kanya na parang hiwa sa lalamunan. Dahil, sagot ni Donna Salvacion, sa isang tawag lang, tapos na ang lahat. Babuka ang investigasyon. Lilito ang trust, ang ghost accounts, ang mga permit na ginamit para makontrol ang mga lokal na opisyal, ang mga kumpanyang nakanamelend lang sa mga tauhan. Hindi lang si Arturo ang makukulong. Hindi lang ako, pati ang mga kasunduan ng iyong ama, ang mga suhulan niya, ang mga ginamit niyang koneksyon para buuin ang imperyong ito. Lahat, kaya pinabayaan niyo na lang. Namamaos na ulit si Gabriel. Hindi ko sinabing pinabayaan, sagot niya. Pinapili ko ang asawa ko. Sa pagitan ng ano, singit ni Celeste, sa pagitan ng isang lalaking maaaring buhay pa noon at ng buong pangalan naming babagsak. At pinili niya ang pangalan. Tanong ni Veronica, halos pabulong. Walang agad na sumagot, si Amanda ang unang napaiyak, ngunit tahimik. Hindi yung humahagulgol, kundi yung luha na basta na lang tumutulo dahil pagod na ang katawan magpanggap. Pinunasan niya agad iyon gamit ang likod ng kamay, naiinis sa sarili. Hindi agad, sabi niya sa huli. Iyon ang mas masakit, hindi agad. Nagtalo pa sila, sumigaw si tatay. Sinabi niyang hindi ako magiging kriminal para iligtas ang mga gahamang anak ko. Sinabi ni mama na huli na ang moralidad niya. Sinabi ni Arturo na mabubuhay naman si Noel. At ako, natigil siya. At ikaw, tanong ni Gabriel. Tumingin si Amanda sa kanya, at doon nakita ni Gabriel ang bagay na matagal na nitong itinatago sa ilalim ng pagiging kontrolado ang purong hiya. Ako ang nagsara ng pinto, sabi niya. Ang mga salitang iyon ay parang tuluyang nagpabigat sa chandelier, sa mesa, sa buong bahay. Bakit? Tanong ulit ni Gabriel, at ngayon hindi na iyon sigaw kundi isang halos batang pakiusap. Dahil natatakot ako, sagot niya, nanginginig ang labi. Dahil sinabi ni mama na kapag may dumating na tao at nakita ang lahat, ako ang ituturo nilang nag-leak ng records. Dahil noon pa lang, ramdam kong si Arturo handa akong ibaon para mabuhay siya. Dahil gusto ko pang magkaroon ng pwesto sa kumpanya. Dahil akala ko may paraan pang ayusin pagkatapos. Dahil mahina ako, pumili ka na lang ng dahilan, pare-pareho lang ang dulo. Naramdaman ni Gabriel na may dumadagundong sa dibdib niya na hindi siya makapagpasya kung galit ba o awa. Sa ilang segundo, hindi niya alam kung sino ang mas gusto niyang yakapin sa lig, si Arturo na nanakit, si Donna Salvacion na nagpigil ng saklolo, o si Amanda na nagsara ng pinto. Ngunit ang pinakaunang dumating ay ang alaala ng sarili niyang maliit na kamay, nanginginig, hawak ang manggas ni Don Facundo habang umiiyak siya at sinasabing tara na po, uwi na tayo. At ang ama niyang iyon, ang lalaking pinagsabay ang pagiging marahas at mapagbigay sa kakaibang paraan ng mga makapangyarihang lalaki, ay hindi siya sinagot agad. Tinitigan lang siya ng matagal na parang sinusulat sa mukha niya ang isang utang na hindi dapat mapunta sa bata. May tumawag ba? Tanong ni Celeste, bumabalik sa praktikal na landas. Sa ambulansya, sa pulis, kahit sino. Wala, sagot ni Donna Salvacion. Pero may ibang dumating. Kumunat ang noo ni Gabriel. Sino? Isa sa mga tauhan sa bodega, sagot ni Amanda. Matandang tagabantay, si Mang Seling. Sa pangalan na iyon, parang may ilaw na muling sumindi sa loob ng alaala ni Gabriel. Isang payat na lalaking may kupas na uniforme, amoy yosi at mantika, ang yumuko sa kanya at nagsabing, iya hindi, ay ho, dito ka muna. Maling tawag pa nga noon dahil kinakabahan. Buhay pa ba siya? Tanong ni Gabriel. Hindi ko alam, sagot ni Amanda. Pinadala siya ni mama sa Bicol makalipas ang 2 linggo. Hindi ko siya pinadala para patahimikin, malamig na sabi ni Donna Salvacion. Pinadala ko siya dahil nagkaroon siya ng pera at gusto niyang umalis. Mula kanino galing ang pera? Tanong ni Celeste. Tahimik.
Akala ko tapos na ang tanungan, sabi ni Arturo. Hindi pa tayo nasa korte. Hindi pa, sagot ni Celeste, pero papunta na. Mula sa labas, biglang umalingaw-ngaw ang ingay ng gate at sunod-sunod na boses. May sigaw ng media, may utos ng security, may kalansing ng bakal. Naramdaman ng lahat ang paglapit ng labas sa loob. Ang iskandalong kanina ay pampamilya lang ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga mikropono. Kailangan nating umalis dito, sabi ni Amanda, agad pinunasan ang mukha. Kung lalabas tayo ngayon, kakainin tayo ng press. Hindi tayo sabay lalabas, sagot ni Donna Salvacion. At hindi tayo magkakawatak-watak. Late ka na para dyan, sabi ni Veronica. Matagal na tayong watak. Lumapit si Celeste kay Gabriel. Hindi agresibo, hindi rin kampi, ngunit malinaw ang intensyon. Kung may file ka, sabi niya, tumutukoy sa bulsa nito nang hindi direktang tinatanong, i-secure mo. Huwag mong ibigay kung kanino-kanino. At kung may gusto kang sabihin ng formal, kailangan itong ma-record ng maayos. May gusto rin akong kunin, sagot ni Gabriel, saka tumingin kay Amanda. Yung folder sa kondo mo. Tumango si Amanda, dahan-dahan. Sasama ako. Hindi, sabay na sabi ni na Gabriel at Donna Salvacion. Nagkatinginan ang dalawa, at sa unang pagkakataon ngayong gabi ay may iisang bagay silang pinagtugmahan. Kung sasama ka, dagdag ni Gabriel, hindi tayo makakagalaw. Baka may nagbabantay na. Meron, sabi ni Arturo, at lahat ay napalingon sa kanya. Ano? Mariing tanong ni Amanda. Don't look at me like that, sagot niya, pero halatang napagtanto niyang may nasabi siyang sobra. Nagpalagay ako ng security sa kondo mo noong isang buwan. Dahil alam kong may tinatago ka. Napatayo si Amanda, halos tumamba ang silya. Putanjay na mo. Hindi na iyon elegante. Hindi na iyon corporate. Iyon ang pinakapayak na galit ng kapatid na matagal nang pinakikialaman. Gaano katagal mo akong minamanmanan? Hanggat kailangan, sagot ni Arturo. Akala mo ba hindi ko napansing may sariling vault ka? Na may mga gabi kang hindi umuuwi at kinabukasan may dala kang bagong takot sa mata. So alam mo, sabi ni Gabriel. Alam mong hawak niya ang folder, at wala kang ginawa. Mali, sagot ni Arturo. Marami akong ginawa, hindi ko lang nahanap kung saan itinago. Huminga ng malalim si Gabriel, saka tumingin sa orasan sa dingding. Malapit ng maghating gabi, pakiramdam niya, isang buong buhay ang lumipas mula nang yumandar ang video sa screen. Ngunit ngayon pa lang talaga nagsisimula ang bilangan. Sa isip niya, unti-unting bumubuo ang isang desisyon na hindi niya pa masabing tama. Kailangan niya ang folder. Kailangan niyang malaman kung buhay o patay si Noel Arce, kung ano ang laman ng flash drive, at kung bakit siya mismo ang ginawang batang saksi sa gabing Samira sa pundasyon ng pangalang ito. Ngunit higit sa lahat, kailangan niyang maunahan ang sino man sa pamilyang ito na muling magsusunog ng ebidensya para makatakas. Tumingin siya kay Amanda. Ibigay mo sa akin ang eksaktong lokasyon. Tumingin si Amanda kay Donna Salvacion, saka kay Arturo, saka kay Gabriel. Halata sa kanya ang pag-aalinlangan, pero hindi na ang dating uri, hindi na ito pag-aalinlangan ng duwag. Ito iyong pag-aalinlangan ng taong alam na kapag nagtiwala siya, may isang bahagi ng buhay niyang hindi na mababawi. Sa master bedroom, sabi niya sa wakas, mabagal, malinaw, left side ng built-in cabinet. May narrow false panel sa likod ng third hanging rack. Kailangan mong itulak pataas bago hila. Nandoon ang safe, 6 digits. Birthday ni Papa, pero baliktad ang taon. Tumingin si Gabriel sa kanya ng matagal. Bakit mo ibinibigay sa akin? Dahil, sagot niya, pinipigilan ang panginginig ng baba, sa ating lahat, ikaw na lang ang may tsansang pumili ng hindi galing sa gutom sa kapangyarihan. At baka mali pa rin ako. Pero pagod na akong maging taguan ng kasalanan ng ibang tao. Sa labas, mas lumakas ang sigawan ng media. Sa loob, ang mga ilaw ay pareho pa ring maliwanag, pero ang bawat mukha ay parang mas pinatanda ng 10 taon sa loob lang ng isang gabi. At habang inaayos ni Gabriel sa isip ang address, ang code, ang posibleng ruta palabas, at ang bigat ng flash drive sa bulsa niya, alam niyang ang susunod na hakbang ay hindi na basta paghahanap ng katotohanan. Ito na ang sandaling pipiliin niya kung sino ang una niyang ipagkakanulo para may mailigtas na kahit ano sa nalalansag ng pagkatao niya. At habang inaayos ni Gabriel sa isip ang address, ang code, ang posibleng ruta palabas,
at ang bigat ng flash drive sa bulsa niya, alam niyang ang susunod na hakbang ay hindi na basta paghahanap ng katotohanan. Ito na ang sandaling pipiliin niya kung sino ang una niyang ipagkakanulo para may mailigtas na kahit ano sa nalalansag ng pagkatao niya. Hindi siya agad nagsalita, pinagmasdan niya muna ang mga mukha sa paligid, isa-isa, na para bang ngayon lang niya sila tunay na nakikita ng walang filter ng hiya, utang na loob, o pangangailangang makibagay. Si Arturo, mapatlang ngunit matigas pa rin ang tindig, gaya ng lalaking matagal nang naniwalang ang agresyon ay anyo ng liderato. Si Amanda, pagod na ang mga mata, namumugto na ang gilid ngunit pilit pa ring maayos ang buhok at likod, dahil kahit sa pagguho ay ayaw niyang magmukhang wasak. Si Veronica, nakatayo ng tuwid na parang pinipigilang lumuhad ang sarili niyang galit, ang kamay ay mariing nakayakap sa sariling siko na para bang iyon na lang ang natitirang paraan para hindi siya manginig. At si Donna Salvacion, hindi humihinga ng malalim, hindi lumilingon sa labas kung saan sumisigaw ang media, kundi nakapirmi lang ang mga mata kay Gabriel na tila matagal na niyang alam na darating ang gabing ito at ang tanging pagkakamali niya ay ang maling tiyempo, hindi ang maling ginawa. May sasabihin pa ako, sabi ni Gabriel sa wakas, at bahagya lang ang lakas ng boses niya pero sapat iyon para muling maging tahimik ang silid. Walang susunod sa akin. Hindi ka lalabas ng mag-isa, sagot agad ni Amanda. Kung may mga tao si Arturo sa kondo ko mas lalo kang hindi sasama, putol niya. Kapag nakita ka roon, alam nilang tama ang hinala nila. At kapag ikaw ang nakita nila, sanay na silang minamaliit ako. Mas makakagalaw ako. Hindi ka sanay sa ganitong klase ng laro, malamig na sabi ni Donna Salvacion. Huwag mong ipagkamali ang pagtahimik mo sa pagiging ligtas. Napatingin si Gabriel sa kanya. Ikaw ang may pinakamaraming alam kung paano maging delikado ang pananahimik. Saglit na kumislot ang labi ng matriarka. Hindi sa pagkabigla kundi sa pagkilalang tama ang tinamaan ng anak sa labas na matagal niyang gustong manatiling nasa gilid. Sa likod nila, patuloy ang kalabog sa gate. May sumisigaw ng mga tanong mula sa media, mga apelyidong pinapailang lang sa hangin na parang pangingisdang naghihintay ng unang mabibingwit. Naramdaman ni Gabriel ang oras na humahaba at sumisikip ng sabay. Bawat segundong nananatili sila rito ay pagkakataon para sa kung sino mang mas mabilis kumilos na mauna sa kondo, mauna sa folder, mauna sa pagsunog ng susunod na ebidensya. Inilabas niya ang cellphone at mabilis na tinignan ang huling text mula sa unknown number. Nandoon pa rin ang litrato. Nandoon pa rin ang babala. At habang nakatitig siya sa screen, may naalala siyang isa pang detalye mula sa bodega, hindi malaking eksena, kundi maliit na tunog lamang. Ang tunog ng cassette recorder na napindot. Isang click, saka ang mahinang ikot ng tape. Napahigpit ang hawak niya sa telepono. May recording, sabi niya, halos sa sarili lang. Ano? Tanong ni Celeste. Noong gabing iyon, hindi lang CCTV. May recorder. Napakabilis tumingin ni Amanda kay Donna Salvacion. Masyadong mabilis para hindi mahalata. Meron nga ba? Tanong ni Celeste, at ang boses niya ngayon ay mas matalas, mas propesyonal, parang amoy na niya ang ebidensyang mas matibay kaysa pira-pirasong salaysay. Amanda, hindi makatingin ang babae agad. Huminga muna siya ng mabagal, pinisil ang gilid ng mesa gamit ang mga daliri, saka tumango. May mini cassette si Cañete, sabi niya. Lagi siyang may dala noon kapag may usapang ayaw niyang ikopya sa stenographer. Sinabi niya kay tatay na para raw walang baliktaran sa sasabihin. Naalala ko, napapikit siya, at sa pag-ipit ng mga pilikmata niya ay may bumalik na pangyayari. Naalala ko na nakita ko iyon sa sahig malapit sa paa ni Noel. Akala ko sira na, hindi ko kinuha. Ang folder lang ang napulot ko. At sino ang kumuha? Tanong ni Gabriel. Walang sumagot agad. Si Arturo ay tumawa ng mahina, halos walang tunog, at umiling. Ayan na naman, sabi niya. Masaya na ba kayo? Lahat na lang may dagdag. Sino ang kumuha? Ulit ni Gabriel, mas mabigat na ngayon. Hindi ko nakita, sagot ni Amanda. Pero nang paalis tayo, wala na sa sahig. Baka si Mang Seling, sabi ni Gabriel, at sa sandaling mabanggit ang pangalan ng bantay, biglang tumalim ang mga mata ni Donna Salvacion. Naisip niya agad ang parehong bagay. Kung buhay pa si Mang Seling at nasa kanya ang tape, 12 taon siyang tahimik na may hawak na mitsa. Wala na siyang koneksyon sa inyo. Tanong ni Celeste sa matriarka. Wala, tugon nito. Hanggat alam ko.
Ibig sabihin meron noon, sagot ni Celeste. Lahat ng tao may koneksyon noon, pagod na sabi ni Donna Salvacion. Iyan ang negosyo. Iyan ang buhay. Hindi ka nabubuhay ng ganito kalaki ang operasyon kung wala kang utang na loob, takot, at taong kayang bumili ng katahimikan. At iyon ang mismo ninyong ipinagmamalaki. Tanong ni Veronica. Hindi iyon pagmamayabang, sagot ng matriarka. Iyon ay realidad na hindi kayang lunukin ng mga taong gustong maging moral pag convenient. Napatawa si Veronica, ngunit may luha na sa gilid ng mata niya. Convenient. Alam mo ba kung gaano kahirap mabuhay sa bahay na ito na bawat ngiti ay may kabayaran? Ang bawat dinner ay may patagang utos. Ang bawat regalo ay paalala kung gaano kaliit ang tingin nyo sa taong binibigyan. Tumingin siya kay Arturo. Pati ang pangangaliwa mo, ginawa mong bahagi ng entitlement mo. Akala mo normal dahil ganyan ang nakita mo sa tatay mo. Huwag mo akong idamay sa isyu nyo mag-asawa, sabi ni Gabriel, ngunit hindi dahil gusto niyang tumigil siya, gusto lang niyang huwag nang dumami ang apoy na wala namang maiaambag sa susunod na hakbang. Tama na ang personal na sugatan, dagdag niya. May kukunin tayong ebidensya. Iyong mga may gustong magbangayan, mamaya na. Akala mo madali lang paghiwalayin ang personal sa kasalanan. Mahinang sabi ni Amanda. Hindi, sagot niya, tumingin dito. Pero ngayong gabi, kailangan. Saglit na tila nabawasan ang tigas ng mukha ni Amanda. Hindi dahil gaman ang pakiramdam niya, kundi dahil narinig niya sa wakas ang isang tao sa pamilyang ito na hindi agad humihingi ng depensa o paliwanag, kundi direksyon. May spare key ka pa sa kondo? Tanong ni Gabriel. Tumango siya. Nasa bag ko. Ibigay mo. Binuksan ni Amanda ang mamahaling clutch na kanina pang nakapatong sa mesa na parang simpleng aksesorya lamang, ngunit sa loob ay may 3 cellphone, isang lipstick, resibo ng parking, isang maliit na rosaryo na halos hindi siguro niya ginagamit pero hindi niya rin maitatapon, at isang manipis na keycard na kulay abo. Hawak niya iyon sandali bago inabot kay Gabriel. Nang damaykit sa palad nito ang malamig na plastic, pakiramdam niya ay may iniabot na rin siyang bahagi ng sarili niyang matagal nang pinoprotektahan. May isang tao sa building na pwede mong kausapin, sabi niya. Si Aling Tess sa housekeeping ng floor. Matagal na siya roon. Hindi siya bayaran ni Arturo. Sa akin lang siya may utang na loob. Anong pangalan? Teresita Lauren. Pero Tess lang. Tumango si Gabriel. Isinaulo niya hindi lang ang pangalan, pati ang paraan ng pagkakasabi ni Amanda walang pagdududa. Sa pamilyang puno ng manipulasyon, ang isang tiyak na detalye ay para ng dasal. Ako ang sasama sa iyo hanggang sa garahe, sabi ni Celeste. Bilang counsel, mas mabuting may nakakakita kung may haarang. Umiling si Gabriel. Kapag nakita kang kasama ko, lalong iinit. Mainit na, sagot niya. At least may saksi ka. Bago pa siya makasagot, may dumating na head security mula sa may pinto, pawisan na ang noo, pilit disente ang tindig. Ma'am, sabi nito kay Donna Salvacion, pinaliligiran na po ang main gate. May 2 TV crew at ilang online media. Ayaw pong umalis. Gamitin ang side exit, sagot niya nang hindi nag-iisip. At ang mga sasakyan, doon ninyo pala base nang hindi tatawid sa front drive. Tumingin si Gabriel sa kanya, biglang malinaw ang naisip. Alam mo pa rin kung paano ilabas ang mga tao nang hindi nakikita, sabi niya. Matagal na naming alam ang galaw ng mga gutom sa eksena, sagot ng matriarka. Hindi lahat ng sikreto ay krimen. Pero karamihan sa inyo, oo, sabi ni Veronica. Tumikim si Celeste, saka inilapit ang sarili kay Gabriel at bumulong, kapag nakuha mo ang folder, huwag mong bubuksan sa kalsada. Baka may soft copies, baka may names na kailangan protektahan muna bago ilabas. At ang flash drive, pwedeng may kopya ng footage. Huwag mong isasaksak sa kung anong laptop lang. May mapagkakatiwalaan ka bang forensic tech? Tanong niya. Meron. Pero unang kailangan, makuha natin iyon. Makukuha natin. Napansin ni Gabriel ang salita. Hindi ko. Hindi mo. Tayo. Ngunit hindi siya sigurado kung may tayo ba talaga sa gabing ito. Ang alam lang niya, mas delikado ang mag-isa at mas delikado ring may kasama. Sa gilid ng mata niya, nakita niyang si Donna Salvacion ay bahagyang yumuko, humawak sa likod ng silya, at saka muling tumayo ng tuwid. Isang maliit na paggalaw lamang iyon, ngunit doon niya naramdaman na pagod na rin ang katawan ng babaeng ito. Hindi immortal ang mga halimaw. Tumatanda rin sila.
Nanghihina rin. Ngunit hindi nangangahulugang bumabait. Gabriel, sabi ng matriarka. Kung lalabas ka ngayon, hindi na kita mapoprotektahan. Napatawa siya ng maiksi, walang saya. Kailan mo ba ako pinrotektahan? Ilang segundo ring hindi sumagot ang babae. Pagkatapos, sa tinig na hindi malambot ngunit hindi rin kasing talam ng dati, sinabi niya, noong hindi kita pinayagang pumasok sa main office ng full-time pagkamatay ng ama mo, galit ka. Akala mo minamaliit kita. Totoo iyon, pero hindi lang iyon. May mga taong ayaw sa'yo roon. May mga taong alam na may inilaan sa'yo ang asawa ko. Ayaw kong maging madali kang target. At kaya mo ako itinago sa construction sites. Mas marumi roon, sagot niya, pero mas tapat. Natahimik si Gabriel. Minsan sa buhay, ang pinakamasakit ay hindi ang kasinungalingan, kundi ang kalahating katotohanang maaaring totoo rin. Naalala niya ang init ng araw sa Calamba site, ang mga foreman na sumisigaw ng totoong problema tungkol sa bakal, semento, at sweldo, hindi tulad sa opisina kung saan kahit pagbati ay may agenda. Hindi niya mahal ang naging buhay niya roon, pero naiintindihan niya ito. At sa biglang sandaling iyon, nagkaroon ng mas malalim na anyo ang galit niya kay Donna Salvacion dahil marunong pala itong magprotekta, ngunit sa paraang laging may kapalit na pagkakait. Hindi ka pa rin inosente, sabi niya. Hindi ko kailanman sinabing inosente ako, sagot nito. Iyon ang kaibahan natin. Sa salitang iyon, bahagyang napaatras si Amanda na para bang may tumamang lumang sugat sa kanya. Si Arturo naman ay biglang nagsalita, mas tahimik kaysa kanina. Kapag lumabas ang folder, sabi niya, nakatingin sa sahig, wala nang babalik. Kahit hindi ako makulong, tapos na lahat. Concern ka sa lahat, mapaklang tanong ni Veronica. Akala ko sarili mo lang. Hindi mo ako kilala, sagot niya. Hindi na, balik ng babae. Tumingin si Gabriel sa kuya niyang matagal na niyang tinitingnan bilang ganid, marahas, at walang pakialam, at sa unang pagkakataon ay may nakita siyang ibang anyo ng takot, hindi takot sa kulungan, kundi takot sa pagiging wala. Sa ganitong pamilya, ang yaman ay hindi lang pera. Iyon ang mismong pagkatao. Kapag tinanggal mo iyon, may natitira bang tao? Hindi niya alam. At hindi siya sigurado kung gusto pa niyang malaman. Buksan ninyo ang side corridor, utos ni Donna Salvacion sa security. Si Gabriel ang unang ilalabas. Mama, simula ni Arturo. Tumahimik ka, putol niya. Ikaw ang pinakahuling lalabas. Sa harap ka dadaan. Kung gusto ng media ng mukha, ibibigay natin sa kanila ang mukha ng lalaking kilala nila. Gagawin mo akong pambala. Nanggigitata ang galit sa boses ni Arturo. Matagal mo nang ginawa iyan sa sarili mo, sagot niya. Tumayo si Celeste ng tuwid. Sasama ako sa side corridor hanggang gate. Hanggang doon lang, sabi ni Gabriel. Tumango siya. Hanggang doon lang. Habang kumikilos ang mga tao, nagsimulang mag-iba ang enerhiya ng bahay. Ang staff ay kumikilos ng mabilis ngunit tahimik, inaalis ang mga bakas ng selebrasyong naging eksena ng pagkawasak. May nagtatakip ng mga tray, may nagliligpit ng mga centerpiece, may isang kasambahay na nagmamadaling panasan ang wine stain sa mesa kahit kitang-kita namang wala ng saysay ang kalinisan sa gabing ito. Dahan-daang ipinasok ni Gabriel ang keycard sa bulsa kasama ng flash drive. Pinisil niya ang dalawa na parang kumpirmasyong totoo silang naroon at hindi lang bunga ng pagod at gulo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Amanda. Kapag hindi ako nakabalik sa loob ng 2 oras, ipadala mo ang address ng kondo at ang tungkol kay Tess kay Celeste. At kung may sumunod sa'yo? Tanong niya. Sisibayan ko ang takbo, hindi ako hihinto. Parang si tatay magsalita, mahina niyang sabi. Ayaw ni Gabriel sa paghahambing, ngunit wala siyang oras para tutulan. Sa dulo ng sala, bumukas ang pinto papunta sa side corridor, at pumasok ang mas malamig na hangin mula sa bahaging hindi abot ng ilaw ng grand entrance. Isang makitid na daan iyon na ginagamit para sa private arrivals, tahimik, may mahabang dingding na may lumang framed photos ng groundbreaking ceremonies, ribbon cutting, at mga ngiting ipininta ng kapangyarihan sa mukha ng pamilya. Habang naglalakad siya roon kasama si Celeste at isang security na inutusan lang magbukas ng mga lock, naramdaman niyang sinusundan siya ng mga mata mula sa likod ng galit, ng pagmamakaawa, ng kontrol, ng hiya, ng mga damdaming hindi na pwedeng ipagsama sa iisang hapag. Bago siya tuluyang makaliko sa huling bahagi ng koridor, lumingon siya ng isang beses.
Nasa bungad si Donna Salvacion, hindi humuusad, hindi rin lumalapit. Sa tabi nito, si Amanda ay nakahawak sa sariling mga braso. Si Veronica ay nakatingin kay Arturo na parang sinusukat kung may natitira pang dahilan para kausapin ito matapos ang gabing ito. At si Arturo, sa gitna ng ilaw at anino, ay nakatitig kay Gabriel na parang gusto siyang pigilan, suntukin, yakapin, o ubusin, hindi na rin marahil alam ng sarili niyang pagkatao kung alin. Lumiko si Gabriel at nawala sa paningin nila. Sa bawat hakbang papalapit sa side exit, mas lumino sa kanya na ang katotohanan ay hindi na isang bagay na pwedeng kunin at ailapag sa mesa para matapos ang lahat. Isa na itong kutsilyong kahit sino ang humawak ay may mapuputol. At nang bumukas ang side door at sumalubong ang amoy ng gabi, dampi ng usok, at malayong ugong ng mga boses sa harap ng mansion, alam niyang pagpasok niya sa kotse ay hindi na siya simpleng tagapagmana ng isang lihim. Siya na ang magpapasya kung aling bahagi ng kasalanan ang ililigtas, at aling bahagi ng pamilya ang kusa niyang iiwan sa apoy. At nang bumukas ang side door at sumalubong ang amoy ng gabi, dampi ng usok, at malayong ugong ng mga boses sa harap ng mansion, alam niyang pagpasok niya sa kotse ay hindi na siya simpleng tagapagmana ng isang lihim. Siya na ang magpapasya kung aling bahagi ng kasalanan ang ililigtas, at aling bahagi ng pamilya ang kusa niyang iiwan sa apoy. Mabilis siyang sumakay sa itim na pick-up na gamit niya sa site visits, hindi sa mamahaling sedan ng pamilya, at isinara ang pinto ng mahina lamang. Sa isang segundo ng pagkakulong sa loob ng sasakyan, narinig niya ang sarili niyang paghinga na masyadong malakas sa tahimik na cabin. May amoy pa ng alikabok, lumang leather, at kaunting pinaghalong araw at pawis sa manibela, amoy ng totoong trabaho, hindi ng mga handang pinaplano para sa litrato. Sa labas, sumilip si Celeste sa bintana. Diretso ka, huwag kang hihinto kung may haarang. Tawagan mo ako pag nakuha mo na. Tumango si Gabriel. Kapag hindi ako tumawag, tatawagan kita ng paulit-ulit hanggang sagutin mo o hanggang may dahilan akong humingi ng police assistance. Mahina ang police assistance kapag malakas ang apelyido, mapait niyang sabi. Kaya nga kailangan mong buhayin ang ebidensya bago ka ubusin ng apelyido, sagot niya. Isinara niya ang pinto at umatras. Pinindot ni Gabriel ang ignition. Umungal ang makina, at sa paglabas niya sa makitid na daanan ng side exit, sinikap niyang kontrolin ang bilis. Hindi siya pwedeng magmukhang nagmamadali. Hindi siya pwedeng magmukhang may hawak na dahilan para habulin. Ngunit sa dibdib niya, parang may maliliit na martelyong sunod-sunod na pamapalo sa tadyang. Habang binabaybay niya ang mas tahimik na kalsada palayo sa mansion, nakita niya sa rearview mirror ang mga ilaw ng media van sa harap, ang kumpol ng taong gutom sa eksena, ang mga kamera na nakaabang sa maling pinto. Magandang diversion iyon. Ibig sabihin, ilang minuto man lang, nasa maling mukha ang atensyon ng lahat. Ngunit ang problema sa pamilya nilang sanay sa galawang lihim, hindi media ang unang iniisip. Ang iniisip niya ay kung may kotse bang susunod na walang logo, kung may motor bang biglang lilito sa kanan, kung may tawag na bang ginagawa si Arturo sa mga tauhang mas tapat sa pera kaysa sa dugo. Pagdating niya sa service road ng South Luzon Expressway, lumiit ng bahagya ang ingay ng isip niya at napalitan ng mas malamig na loika. Ortigas. Kukunin ang folder. Titingnan kung may tao sa building. Kakausapin si Tess kung kinakailangan. Lalabas. Hindi bubuksan sa loob ng kondo kung may panganib na may nagbabantay. Pagkatapos, Celeste. At pagkatapos noon, sa kanya haharapin ang mas mahirap na bahagi, ano ang gagawin sa katotohanang nasa kamay niya. Isang tawag ang pumasok, si Amanda. Hindi niya agad sinagot. Sa pangalawang ring lang niya pinindot ang speaker. Ano? May umalis. Bungad nito, mabilis ang hininga. Sino? Si Arturo. Pinilit niyang lumabas sa front, sabi niya haharapin niya ang media. Pero nakita kong tumawag siya bago siya umalis sa sala. Hindi ko alam kung kanino. Gabriel, baka pinapaunahan ka na niya. Napadiin ang ngipin ni Gabriel. Nasaan si Mama? Nasa study kasama si Celeste. Si Veronica, umalis na rin. Hindi ko alam kung saan. At ikaw, nandito pa. Hindi ako makaalis agad. Lahat ng mata, nasa akin din. Saglit siyang natahimik. Amanda, ano? Kapag may mangyari sa akin, huwag mo nang itago ang natitira. Ilang segundo ring walang sagot sa kabilang linya. Nang magsalita siya, mas mabagal na ang boses. Huwag kang magsalita ng ganyan.
Hindi ako nagpapaawa, sinasabi ko lang ang kailangan. At ako rin, sagot niya, saka huminga ng may panginginig. May isang bagay pa, hindi ko nasabi kanina dahil natigil siya, dahil nahihiya ka. Matalim ngunit hindi sadya ni Gabriel. Oo, diretsahan niyang sagot. At dahil hindi ko alam kung masisira ka lalo kapag narinig mo. Noong gabing iyon, bago tayo umalis sa bodega, may sinabi si tatay kay mama. Hindi ko nakalimutan kahit sinubukan kong ibaon. Naramdaman ni Gabriel ang manibela sa ilalim ng mga palad niyang biglang pinagpawisan. Ano? Sinabi niya, kapag may nangyari sa batang yan, ililibing ko kayong buhay kahit ako mismo ang mauna. Tumahimik siya. Hindi siya sentimental na tao. Hindi rin niya ginawang santo ang yumaong ama. Alam niya ang kayabangan nito, ang kapabayaan nito, ang paraan nitong mamigay ng pansin kapag may dahilan at bawiin iyon kapag wala. Ngunit ang linyang iyon ay dumapo sa kanya na parang munting bakal na umiinit. At anong sagot ni mama? Tanong niya. Wala. Tinitigan niya lang siya. Doon ko unang naramdaman na wala nang babalikan. Napatango si Gabriel kahit hindi siya nakikita. Sige, i-text mo sa akin kung may iba ka pang maalala. Gabriel, ano? Hindi kita kailanman kinamuhian dahil ikaw ang anak sa labas. Kinamuhian kita noon kasi ikaw ang tinitingnan ni tatay sa paraang hindi niya ginawa sa amin. Napabuntong hininga siya, hindi sa ginhawa kundi sa bigat ng isang katotohanang masyadong huli nang dumating. Huli na para sa ganyang honesty. Oo, sagot niya. Pero totoo pa rin. Naputol ang tawag. Saglit na pinaikit ni Gabriel ang mga mata bago muling itinoon ang tingin sa kalsada. Sa bandang C5, mas lumapot ang traffic kahit lampas na ng oras ng negosyo. Mga ilaw ng billboard, busina, motor na sumisingit, at amoy ng tambucho ang sumalubong sa kaniay normal na gabi sa Metro Manila. Kahit sa isang tao ang gabi ay tila dulo na ng isang mahabang pagtatago. Habang papalapit siya sa Ortigas, napansin niya ang isang puting SUV sa likod na hindi agad lumalampas kahit may pagkakataon. Tinignan niya uli sa salamin. Parehong distansya. Hindi niya muna binigyan ng kahulugan. Lumipat siya ng lane. Lumipat din ang SUV makalipas ang ilang segundo. Kumirat ang batok niya. Muli siyang lumipat, mas agresibo. Nandoon pa rin. Lintik. Bulong niya. Hindi siya eksperto sa cartailing, ngunit sapat na ang taon sa construction at sa pakikitungo sa mga kontratistang may sariling tauhan para alam niyang hindi ito aksidente. Hindi siya tumawag agad. Ayaw niyang may marinig sa speaker at mawalan ng focus. Sa halip, pinaikot niya ang ruta, dumaan sa mas makitid na daan, lumampas sa dapat na pasukan, at bumalik mula sa kabilang kanto. Nandoon pa rin ang puting SUV. Ngayon, wala nang duda. May sumusunod. Ang sumunod na ilang minuto ay hindi mabilis sa pakiramdam. Mabagal ang bawat busina, mabagal ang pagliko, mabagal ang pagantabay niya sa bawat ilaw ng signal. Pinili niyang huwag dumiretso agad sa kondo. Sa halip, pumasok siya sa basement parking ng isang 24-hour grocery complex na may dalawang exit. Tumigil siya sa dulo, pinatay ang ilaw ng sasakyan, at yumuko ng bahagya. Ilang segundo, wala. Pagkatapos, dahan-daang pumasok rin ang puting SUV, hindi sa lane niya kundi sa kabilang hanay. Hindi ito random. Naramdaman niya ang pag-init ng dugo sa tainga. Kinuha niya ang cellphone at agad tinawagan si Celeste. May tail ako. Nasaan ka? Mabilis na tanong nito. Sinabi niya ang lokasyon. Huwag kang bababa. May kilala akong contact sa area, pero baka matagalan. Kaya mo bang i-shake? Susubukan ko. Kung kailangan mong pumunta sa kondo, siguraduhin mong hindi mo sila dinadala diretso roon. Alam ko, Gabriel. Ano? Kapag namimili ka mamaya kung alin ang ililigtas, huwag mong isipin kung sino ang deserve. Isipin mo kung ano ang may pinakamalaking halaga sa totoo. Naputol ang tawag. Ilang segundo pa siyang nanatili sa dilim, saka inayos ang plano. Mula sa kabilang exit, lumabas siya sa masikip na daan, nag-U-turn sa hindi inaasahang pagkakataon, saka dumiretso sa isang one-way na kalsadang alam niyang mabilis magbabara. Nang mapansin niyang humihiwalay ang puting SUV para habulin siya sa parallel street, doon siya tuluyang naniwala na hindi ito simpleng paninindak. Pinisil niya ang gas, umiwas sa isang delivery van, at pumasok sa driveway ng kondo ni Amanda na parang regular na residente lang. Hindi niya alam kung nakita iyon ng sumusunod sa kanya, pero huli na para umatras. Pumasok siya sa basement,
kumuha ng tiket, at dumiretso sa pinakamababang level. Nang maparada niya ang pickup sa madilim na sulok sa likod ng isang poste, pinatay niya agad ang makina at nakinig. May dalawang sasakyang pumasok ilang segundo makalipas. Isa roon ay puting SUV. Naramdaman niya ang malamig na pagdiin ng realidad sa dibdib. Nahanap na siya. Dali-dali siyang lumabas, dala ang cellphone at wallet lang, walang kung anong maingay na gamit. Pinili niya ang service stairwell imbes na elevator. Mas mabaho rito, may halong amoy ng bleach, amag, at basurang natapon ng hindi nakuha agad. Ngunit mas kaunti ang camera at mas kaunti ang chance na matrap siya sa isang kahon. Habang umaakyat siya sa hagdan, isang palapag kada mabilis ngunit kontroladong hakbang, pinakinggan niya kung may yabag sa ibaba. Wala muna. Pagdating sa tamang palapag, marahang binuksan niya ang fire door at sumilip. Tahimik ang hallway, makapal ang carpet, mahina ang ilaw, at amoy air freshener na may halong lumang pintura. Nasa dulo ang unit ni Amanda. Bago siya lumapit, may bumukas na pinto sa tapat. Isang matandang babae na may dalang folded linens ang lumabas. Payat, maputi ang buhok na tinirintes ng mahigpit, at nakasuot ng housekeeping uniform. Tumingin ito sa kanya, at sa isang mabilis na segundo ay may pagkilala sa mata. Ikaw yung kapatid, sabi nito. Hindi niya naabutan pang magsinungaling. Si Tess. Tumango siya. Tumawag si Ma'am Amanda dati. Kapag may dumating na lalaking mukhang may dinadalang problema, buksan ko raw ang utility door sa dulo. Hindi siya nakangiti, hindi rin natatakot, sanay na marahil sa mga sikreto ng mayayaman. May sumusunod sa akin, sabi ni Gabriel. Alam ko, sagot niya, sabay sulyap sa elevator indicator. Dalawang lalaki bumaba sa basement kanina. Hindi residente ang lakad. Bilis. Lumapit siya sa unit at inilabas ang master key na ibinigay ni Amanda. Nanginginig ng bahagya ang kamay niya, at kinain niya ang inis sa sarili dahil wala siyang oras para sa panginginig. Naipasok niya ang keycard, nag-green ang lock, at marahang bumukas ang pinto sa loob ng kondo na malamig, tahimik, at sobrang maayos parang display unit na pinilit maging tahanan. Sumalubong agad ang amoy ng mamahaling diffuser, malinis na kahoy, at telang hindi masyadong nagagamit. Walang kalat, walang mga retrato sa sentrong lamesa. Lahat ay kontrolado. Lahat ay parang piniling huwag magkaroon ng buhay na makakapag-iwan ng bakas. Dumiretso siya sa master bedroom. Habang naglalakad sa hallway, napatingin siya sa isang maliit na framed photo sa gilid ng console si Amanda at Don Facundo sa isang ribbon cutting, nakangiti pareho, ngunit ngayon na alam niya ang loob ng kanilang angkan, ang litrato ay parang kasunduan ng 2 taong parehong marunong magtago ng pagod sa camera. Pagdating sa built-in cabinet, hinailan niya ang third hanging rack, kinapa ang likod, at nakita ang makitid na panel. Itinulak pataas, kumalas. Sa likod, nandoon ang maliit na safe, kulay abo, halos kapareho ng dingding. Birthday ni Papa, baliktad ang taon. Mabilis na tumakbo sa isip niya ang numero. Pinindot niya, isang maikling beep, bumukas. Sa loob ay may makapal na brown envelope, isang external hard drive, ilang lumang title photocopies, at isang maliit na tape cassette na halos singlaki lang ng palad. Napaatras ng bahagya ang hininga niya. Tape, ito marahil iyon. Kasabay ng pag-abot niya sa envelope, may narinig siyang mahinang kalabog sa labas ng unit. Sumunod ang boses ni Tess, medyo malakas, medyo pilit. Ay sir, bawal po roon, may leak. Isang mas mabigat na tinig ang sumingit. Lumayo ka, Nay. Naramdaman ni Gabriel ang pag-akyat ng init sa batok niya. Mabilis niyang isinilid ang envelope, hard drive, at tape sa loob ng isang tote bag na nakita sa aparador. Isinara niya ang safe, ibinalik ang panel ng hindi na gaanong maingat, at tumingin sa paligid para sa labasan. Hindi siya makakalabas sa main door. Masyadong delikado. Naalala niya ang utility door na binanggit ni Tess. Tumakbo siya palabas ng kwarto at sa dulo ng kitchen service area, nahanap niya ang makitid na pintong metal. Nakaawang na iyon. Sa labas, si Tess mismo ang nakatayo, hinihingal. Diyan, sabi nito, sabay turo sa service ladder papunta sa maintenance corridor. Bilisin mo. Ikaw. Matanda na ako pero hindi pa tanga, sagot niya. Sanay ako magsabi ng walang alam. Bago pa siya makapagpasalamat, isang malakas na katok ang yumanig sa main door ng unit. Buksan mo ta. Sigaw ng lalaki sa labas.
Hindi na nag-aksaya si Gabriel ng isa pang segundo. Pumasok siya sa makitid na daanan, amoy kalawang at alikabok, at hinayla ang utility door pasara. Sa likod ng manipis na bakal, narinig niya ang pagputok ng pinto ng unit. Sumunod ang yabag. May mga lalaki na sa loob. Hindi na ito simpleng habol. Handa silang pumasok. Umakyat siya sa maikling hagdang bakal, kumapit sa malamig na rail, at pinilit huwag isipin ang taas o ang panginginig ng mga binti. Pagdating sa maintenance corridor, madilim ngunit may maliliit na ilaw na kulay dilaw sa sahig. Mula rito, may fire exit sa dulo. Tumakbo siya, bitbit ang bag na parang buong nakaraan ng pamilya nila ay nakasuksok sa loob. Ang mga yabag sa likod, bagamat malayo pa, ay lumalapit. Paglabas niya sa fire exit at pababa sa hagdan, doon niya naisip na wala ng paraan para maibalik pa sa dating anyo ang gabing ito. Kapag nadinig niya ang tape, kapag nabasa niya ang envelope, may isang bersyon ng Don Facundo, ng Donna Salvacion, ni Arturo, ni Amanda, at kahit ng sarili niya, ang tuluyan ng mamamatay. At habang binabagtas niya ang hagdan pababa tungo sa kung anumang paghaharap ang naghihintay sa labas, alam niyang ang tanging malinis na bagay na natitira sa kanya ay ang pagpili kung kaninong katotohanan ang una niyang ilalantad, at kaninong katahimikan ang hahayaang mabulok kasama ng apelyidong matagal nang hindi na marangal. Sa ground floor service exit, sumalubong ang masangsang na amoy ng basura, basang carton, at mantikang tapon mula sa kalapit na restaurant. Naroon ang likod ng syudad na hindi nakikita sa mga condominium brochure. Naroon din ang malupit na katotohanang mas madalas magsimula ang pagbagsak ng makapangyarihan hindi sa harap ng kamera kundi sa madidilim na daan ng pangserbisyo, kung saan walang dekorasyon ang pagtakbo, at walang dignidad ang takot. Lumabas siya sa eskinitang papunta sa kabilang kalsada, at sa unang hakbang niya sa basang semento, naramdaman niyang hindi na siya ang lalaking umalis sa side door ng mansion kanina. Hawak niya na ngayon ang bagay na pwedeng magligtas sa kanya mula sa buong pamilya niya, at siya ring pwedeng sumire sa huling piraso ng dugo, pangalan, at alaala na mayroon pa siyang kayang tawaging sa kanya. Sa kabilang dulo ng eskinita, may humantong motorsiklo. Isang helmeted rider ang tumigil at ibinaba ang visor. Si Veronica, sakay, sabi niya. Ngayon na, hindi na siya nagtanong kung paano siya nakarating, o bakit parang handa siya sa eksaktong sandaling ito. Masyado nang mahalaga ang oras para sa paliwanag. Sumakay siya sa likod, mahigpit ang hawak sa bag sa pagitan nila, at habang humahagibis ang motor palayo sa kondo, palusot sa ilaw, traffic, at mga gabing puno ng mga taong walang alam sa dinadala nilang apoy, alam ni Gabriel na ang susunod na hinto ay hindi na tungkol sa paghahanap pa ng ebidensya. Tungkol na iyon sa pagpili kung sino ang unang susunugin ng katotohanang matagal nang nag-aabang na marinig.